Pinatumba ni Hasumi Rigi ang troll. Sinasalamin at naalala ni Hasumi Rigay kung paano siya gumamit ng bomba para gumawa ng bitag para sa halimaw. Sinabi ni Ferrier kay Hasumi Rijui na sinusubukang bumangon muli ng troll. Iniisip ni Hasumi Rijui na parang hahayaan niyang gawin yon. Mabilis siyang gumamit ng isa pang barya para makakuha ng isa pang bomba. Inilalagay niya ang bombang yun sa bibig ng troll nang hindi nag-aksaya ng anumang oras. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang huling barya. Dinurog niya ang barya at inihagis ang mga piraso nito sa hangin para ipatawag ang isa pang sandata. Sa pagkakataong ito ay nagpatawag siya ng 5.56 na mm NATO caliber na dapat 5 minimum light machine. Kinuha niya ang baril na naglalayon sa troll, tumalon sa hangin at binarilang halimaw sa ulo. Kasabay nito, lumalabas ang window ng kanyang status at nagpapakitang nag-level up na siya. Si Ferrier ay nagmamadaling pumunta sa training ground at tinanong si Hasumi Ridge kung siya ay nasugatan. Ang sagot niya ay ayos lang siya. Dumating din ang ibang mga adventurer sa training ground at sinasabi na siya nga ay isang kamanghamanghang manlalaban. Tinatanong nila kung hindi niya magagamit ang mahika at kung ano at paano. Papatayin lang niya ang troll. Ang naunang nanggulo sa kanya sa guild ay humiling sa kanya na sumali sa kanyang partido. Iniisip ni Ferrier na ang mga adventurer na yun ay laban kay Hasami at ngayon sila ay naakit sa kanya at nagbago ang kanilang isip. Sabi niya, sa sarili niya na tama niyang isipin na hindi siya ordinaryong tao, iniisip niya ang mga armas na ginamit niya para patayin ang troll. Nagtataka siya kung bakit hindi pa niya nakita ang mga armas na ito. Muli niyang naiisip ang pagkakakilanlan ni Hasumi Rigay. Hiniling ng mga adventurer sa guildmaster na ihinto ang pagiging hindi makatwiran. Hinihiling nila sa kanya na irehistro si Hasumi Rijui bilang isang adventurer. Sabi nila, nag-iisang natalo niya ang troll. Sinabi ng isa sa mga adventurer na dapat siyang kilalanin bilang isang rank adventurer. Lumalaban ang guildmaster at sinabing nasaksihan niya ang buong senaryo. Binigyan niya ang adventurer ng shut-up call. Sabi niya, paano naman ang mga kakaibang armas na ginamit niya para patayin ang troll? Sinabi niya na hindi niya kikilalanin ang paggamit ng mga armas na yun, sabi niya. Ito ang guild niya at hindi niya ibibigay ang qualification ng adventurer sa taong hindi marunong gumamit ng magic. Sinusumpa ng karamihan ng mga adventurer ang guildmaster. Sabi nila, tigilan na niya ang pagiging tanga. Sinabihan sila ng guildmaster na itikom ang kanilang mga bibig. Sabi niya, kung hindi sila titigil sa paggawa nito, aalisin niya ang kanilang mga kwalifikasyon bilang mga adventurer. Samantala, dumating ang isa pang opisyal at sinabing nagtataka siya kung hindi nalalayong nangyayari ang mga bagay. Tanong ni Rijui tungkol sa tao. Isang batang babae ang nagsabi sa kanya na siya ang pinunong count na mamahala sa lugar. Tinutugunan ng count si Rosia at sinabing hindi niya naaalala na binigyan niya siya ng autoridad na gumawa ng mga ganoong desisyon, sabi na ang pamamahala ng guild ay kanyang responsibilidad. Sinabi ng count na ipinagkatiwala niya sa kanya ang responsibilidad na ito na may paniniwalang pamamahalaan niya ang guild ng may katarungan. Sinasabi ng Conti kung ano ang gusto niyang gawin niya. Dapat ba niyang ipaalam sa punong tanggapan ng guild ang tungkol sa kanyang maling pag-uugali? Yumuko ang guildmaster at humingi ng paumanhin sa count para sa kanyang mga aksyon. Pagkatapos ay hinarap ng count si Hasumi Rigi at sinabing ikinalulungkot niya ang kabastusan. Sinabi niya na bilang namumunong Panginoon ng lungsod, nagpapasalamat siya kay Hasumi Rigi sa kanyang ginawa para sa lungsod. Tinawag ng count si Hasumi Rigui bilang isang tagapagligtas na nagligtas sa buong lungsod mula sa troll. Sinabi niya na nasa kanya ang lahat ng responsibilidad para sa kanyang pagpaparehistro bilang isang adventurer at pinapayagan ang pamamaraan na magpatuloy. Sinabi ni Hasumi Rijui na nais niyang itama ang kanyang pagiging tagapagligtas ng lungsod. Sinabi niya sa bilang na nagawa niyang patayin ang troll sa pakikipagtulungan ng iba pang mga adventurer. Masaya na marinig ito. Pinupuri ng Conti ang kahinhina ng binata. Sinabi niya na karamihan sa mga adventurer ay binibigyang diin ang kanilang mga tagumpay at merito, ngunit iba siya. Sinasabi ng Conti na hindi nakakagulat kung bakit ginayuma si Ferrier sa kanya. Hiniling ni Foria sa count na itigil ang pagsasabi na ang ibang mga adventurer ay nagtataka kung alam ni Ferry ang count ng personal. Ang count ay nagsasabi sa lahat na si Faria ay kanyang anak na babae, si Faria Hasumi Rigi at ang Conti ay umalis sa lugar sakay isang kartucho. Ang bilang ay nagsasabi kay Hasumi Rigi na ilang araw ang nakalipas nakatanggap siya ng liham mula sa kanyang anak na babae. Idinagdag na ang kanyang pangalan ay nabanggit sa sulat.
Nakatuon si Hasumi Rijui sa mga salita ilang araw na ang nakalipas. Pagkatapos ay iniisip niya na ito ay dapat kapag sila ay manatili sa inn. Sinasabi ng Conti na karamihan sa kanyang mga liham ay nakapagpapaalaala sa mga ulat ng klerikal, ngunit sa pagkakataong ito ay sumulat siya ng mahabang liham. Sabi niya nagulat siya sa ganoong klaseng sulat. Pinigilan ni Ferrier ang kanyang ama na pag-usapan ng liham, samantala, ay nag-iisip si Hasumi tungkol sa katayuan ng window ni Ferriers at naaalala ang mga detalye na siya ay isang antas 20 na adventurer na may husay sa swordsmanship at kadalubhasaan sa elemento ng apoy. Sa palagay niya ay hindi nabanggit sa window ng kanyang status na siya ay isang marangal. Ayon kay Feria ay iniisip na ang pagiging anak ng isang maharlika ay hindi binibilang bilang isang trabaho. Nag-puppy face siya at hiniling sa kanyang ama na huminto. Sabi ng tatay niya, tigilan mo na ang pagpout ng ganyan. Samantala, lumalabas ang status window ng Count at nagpapakita sa kanya bilang isang feudal na Panginoon na may kadalubhasaan sa swordsmanship. Sa tingin niya, ipinapakita ng window ng status niya ang kanyang trabaho, ngunit hindi ipinapakita ng status window ni Ferrier ang kanyang trabaho. Iniisip niya kung anong pamantayan ang ginamit. Tinanong ni Johann Mirabel si Hasumi kung okay lang na maiwan niya ang mga nahulog ng troll, naghulog ng mga gamit at mabilis na nakarating dito. Sa kabilang banda, ang iba pang mga adventurer ay nakakaramdam ng kagalakan na binaba ng mga troll. Sinasabi ng Conti na maaari siyang magpadala ng isang tao upang kunin ang mga item na yon. Tumangging sinabi ni Hasumi Rijui kay Johann Mirabel, gusto raw niyang maglakbay ng kasinggan ng kanyang makakaya. Kumatok ang cartridge at sinabi sa kanila na malapit na silang makarating sa kanilang destinasyon. Tinanggap ni Johann Mirabel si Hasumi Rijui sa kanyang estado. Huminto ang cartridge sa harap ng isang maganda at engranding palasyo. Pumasok sila sa palasyo. Isang miyembro ng housekeeping ang nagdadala ng tubig at tuwalya kay Hasumi Rijui. Naglilinis si Hasumi at muling nagsuot ng uniforme. Tinutulungan siya ng housekeeping sa pagpunta sa gustong lugar. Sinusuri ni Hasumi ang bahay ng Conti. Iniisip ni Hasumi Rijui na hindi niya alam kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng isang feudal na Panginoon, isang Conti na kilala bilang isang maharlika sa mundong ito. Sinabi niya na ang kayamanan ng Conti ay mukhang isang tunay na deal zone. Isang babae ang humihingi ng paumanhin kay Hasumi Rijui para sa pag-iingat. Naghihintay siya. Nakita ni Hasumi Rijui si Ferrier na nakasuot ng magandang gown. Di nagtagal ay tumunog ang window ng status at ipinakita ang kanyang katayuan bilang anak ng Panginoong Hasumi Rijui na napagtanto na nagbabago ang katayuan habang nagbabago ang sitwasyon. Iniisip niya, kung ito ay gumagana tulad nito, pagkatapos ay ang mga assassin at mga especially iya ay maaaring kumilos ng madali. Nahanap si Hasumi Rijui na may iniisip at tinanong kung siya ay mukhang kakaiba sa damit na yon. Sabi niya, hindi ganoon. Bagay sa kanya ang damit. Nahihiya si Faria nang marinig ito. Napansin ni Johann Mirabel ang reaksyon ng kanyang anak. Nakaupo silang lahat sa dining. Hiniling ni Johann Mirabel kay Hasumi Rijui na hayaan siyang magulit. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi tama na tanungin ang tagapagligtas ng kanyang anak, ngunit nais niyang malaman kung sino siya. Sinubukan ni Faria na pigilan ang kanyang ama. Gayunpaman, hindi pinapansin ni Johann Mirabel ang kanyang anak na babae. Patuloy siyang nagtatanong at sinabing kaya niyang harapin ang isang Goblin King, isang dragon, at isang troll ng mag-isa, kaya hindi siya maaaring maging isang ordinaryong tao. Sinabi ni Feria sa kanyang ama na rude na magtanong. Ang mga ganoong tanong ay sinabi ni Hasumi Rijui na hindi niya iniisip ang mga ganoong bagay. Sinabi niya na alam niya na sooner or later ay kailangan niyang makipag-usap sa isang tao tungkol sa mga bagay na ito. Napagtanto niya na gusto niya ng mga kakampi sa mundong ito. Sinabi niya sa Conti na hindi siya katutubo ng mundong ito. Parehong nabigla si Faria at ang kanyang ama sa narinig. Sinabi ni Feria na ito ay hindi kapanipaniwala, sabi na mayroong ilang mga Diyos na may hawak ng kapangyarihan na gawin yon. Sinabi niya na ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang isang bagay tulad ng kanyang kaso. Nagtatanong ang Conti, tapos sa huli gusto niyang bumalik sa mundo niya. Sabi ni Hasumi Rijui oo, gusto niyang bumalik sa kanyang orihinal na mundo. Sinabi niya na tila kailangan niyang lupigin ang mga mythical rank dungeon para magawa yon. Sinabi ni Ferrier kung kailangan niyang sakupin ang lahat ng ito, idinagdag niya. Ito ay medyo hindi makatwiran. Sinabi niya na isang tao lamang bawat daang taon ang maaaring masakop yon. Sinabi ni Hasumi Rijui na mahirap ang misyon, ngunit hindi ito dahilan para hindi niya subukang tapusin ito.
Hinihintay na daw siya ng kanyang mga kasama. Ang sabi ng Count ay nagtataka siya kung ito ba ay bahagi ng banal na Providence. Tinanong ni Hasami kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Ang Conti ay nagsasabi sa kanya na hinaharangan ng seals ang mga mythical ranked dungeon. Sinabi niya na ang isang item na kilala bilang isang banal na susi ng gate ay kinakailangan upang mabuksan ang alinman sa mga ito. Sinabi niya na mayroong mga banal na susi ng gate na tumutugma sa bawat isa sa mga piitan. Sinabi niya sa kanya na makukuha niya ang mga susi na yun sa maalamat na ranked dungeon. Idinagdag ni Johann Mirabel na ang pinakamalapit na mythical ranked dungeon ay ang matatagpuan sa Royal Capital, ang Dragon God Dungeon. Sinabi niya na ang Divine Gates key nito ay sinasabing nasa lungsod ng Redem na maalamat na ranked dungeon. Sinabi niya na ang isang tao ay nangangailangan ng pahintulot mula sa Panginoon upang tuklasin ang kalaliman nito. Tinanong ni Hasyuni Rijui si Johann Mirabel kung maaari siyang magkaroon ng pahintulot na gawin yun. Sinabi ni Johann Mirabel na pinahihintulutan niya siya bilang pasasalamat sa pagligtas sa buhay ng kanyang anak na babae. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi tapat sa kanya na ipahayag ito ng ganoon. Sinabi ni Johann Mirabel na lantaran niyang gustong itanong sa kanya ang isang bagay na sinabi niya kay Hasumi Rijui upang masakop ang maalamat na ranggo na piitan at iligtas ang kanyang teritoryo. Tinanong siya ni Hasumi Rijui kung ano ang problema. Sinabi ni Johann Mirabel na ang Dungeon Core ay nagpapatakbo ng isang mock. Nagulat si Farai at sinabing hindi maaaring nagtanong si Hasumi Rijui, ano ang piitan na core? Sinabi ni na ito ay isang pagpapakita ng banal na kapangyarihan na nauugnay sa pangangasiwa ng piitan. Sinasabi niya na tinatawag nila itong isang core. Sinabi niya na ang core ay nasa pinakamalalim na bahagi ng piitan na patuloy na naglalabas ng kapangyarihan. Sinabi niya na ang kapangyarihan ay nagiging sanhi ng paglaki ng piitan. Sinasabi niya na karamihan sa mga adventurer ay pinipigilan ang paglaki ng piitan sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga halimaw sa loob nito, na kung saan ay pinipigilan ang ubod ng kapangyarihan nito. Sabi niya, sa ilang mga pagkakataon ng core ay napupunta at ang piitan ay nagsimulang lumaki ng walang tigil. Tanong ni Hasami, kaya ba sinasabi nila na ang piitan ng Redem City ay magulo ngayon? Sabi kung ang mga bagay ay patuloy na magpapatuloy tulad nito, ang mga halimaw ay magsisimulang lumabas sa piitan. Sinabi niya na sa kasong yun, ang lungsod ay aatakihin ng mga Monero na bumaka sa labas ng piitan. Sinabi niya na ang piitan ay mismong lalamunin ito ng apoy. Sinabi niya na gusto niyang sirain niya ang Dungeon Core at pigilan itong mangyari. Sinabi niya na alam niya ang katotohanan na gumagawa siya ng hindi makatwirang kahilingan. Tinanong niya si Hasumi Rijui kung okay lang sa kanya. Sinabi sa kanya ni Ferrier na ang antas ng panganib ng maalamat na ranked dungeon ay iba sa S-rank dungeon. Sinabi ni Hasami Rigi na kailangan niya ang banal na susi na nasa piitan. Sabi niya kaya niyang gawin ang dapat gawin. Sabi ni Ferrey sasamahan niya siya bilang guide niya. Sinubukan ni Johann Mirabel na pigilan ang kanyang anak na babae. Sinabi niya na walang silbi na pigilan siya dahil ginayuma siya ni Hasumi Rijui at gustong samahan siya sa misyong ito. Ipinagkaloob ni Johann Mirabel ang kanyang pahintulot para sa misyon. Pagkatapos ay inaalok niya sa kanila ang kanyang kartucho at hiniling sa kanila na tanggapin ito. Ang kartucho ay bumababa sa kanila sa kinakailangang lugar at umalis. Sinabi ni Faria kay Hasumi Rijui ang direksyon ng pasukan ng piitan at tinanong kung dapat silang pumunta sa daan. Sabi niya napansin niyang nagbago na naman ang trabaho ni Ferry sa adventurer. Sinabi niya na tama niyang isipin na nagbabago ito ayon sa sitwasyon. Tinanong niya ito kung bakit siya ay isang adventurer, sa kabila ng pagiging anak ng isang maharlika. Sinabi niya na ito ay dahil gusto niyang maging isang kabalyero tulad ng kanyang ama. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang ama ay isang kabalyero na nagsilbi sa ilalim ng kasalukuyang monarko. Sinabi rin niya kay Hasumi Ridge na iniligtas ng kanyang ama ang kaharian ng Nax mula sa digmaan. Sinabi niya na ang mga banta ng digmaan ay lumipas na, ngunit ang mga mamamayan ay nalantad sa mga panganib ng mga piitan. Sinabi niya na nais niyang iligtas sila mula sa mga banta na ito. Naalala man lang ni Hasumi Rigo kung paano niya itinaya ang kanyang buhay para sa mga bata sa lungga ng mga duwende. Dinala niya ang kanyang kamay sa kanya at sinabing gusto niyang tiyakin ang kanilang kapangyarihan bago pumasok sa piitan. Tinanong niya siya kung maaari niyang ipakita sa kanya kung anong uri ng mahika ang magagawa niya. Sabi niya, hindi niya ginamit ang kanyang mahika sa harap niya, ngunit nag-isip siya sandali at pumayag na ipakita ang kanyang mahika sa kanya. Medyo malayo siya sa kanya.
Ipinakita niya sa kanya ang kanyang swordsmanship at fire magic sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagsabog. Sinabi niya na ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay kahanga-hanga. Dagdag pa niya, mataas ang kanyang mahiwagang kapangyarihan bukod sa iba pang mga adventurer. Ferrier, salamat sa pagpuri sa kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Hasumi Rijui na kailangan niya ng masyadong maraming oras para kumilos para umatake. Sinabi niya na ito ang kanyang kahinaan. Sinabi niya na ito ang dahilan na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Ang sabi niya ay, gaya ng sinabi niya sa kanya na mula pagkabata, hindi niya nagagamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan nang wala ang kanyang espada. Sinabi niya na siya ay nagsisisi, para lamang makapaghawak ng walang kwentang mahika. Nararamdaman niya, pinakalma siya ni Hasumi Rigi at sinabihan siyang walang dapat ipagsisisihan. Sinabi niya na siya ay nagtataglay ng kapangyarihan na iba sa. Si Hasumi ay nagsabi na kailangan lang niya tapatan ng sitwasyon para lumaban. Tumingin si Ferry sa kanya at tinawag ang kanyang pangalan. Hinihiling sa kanya ni Hasumi Rijui, "Tara na." Pagkatapos ay tiningnan niya ang window ng kanyang status at sinabing hindi niya masasabi ng may katiyakan kung ang kanyang antas ay sapat na mabuti o hindi. Sinabi niya na kailangan niyang makakuha ng mas maraming sandata sa pagpapatawag ng mga barya habang ginalugad ang piitan. Tuloy-tuloy sila at nakarating sa gate ng piitan. Sinabi sa kanya ni Foria na maaari silang pumunta sa pinakamalalim na antas ng piitan sa pamamagitan ng paggamit ng isang teleportation formation. Gayunpaman, sabi niya, alam niyang matagumpay na gagana ang pagbuo ng teleportasyon. Nakakaramdam pa rin siya ng takot sa ginagawa niya. Habang iniisip niya yon, tumalon si Hasumi Rijui sa piitan. Tinatawag siya nito at hinihiling na hintayin siya. Nahulog sila sa piitan. May nakita silang dalawang orcs na naglalakad sa harap ng gate. Tinanong ni Hasumi Rijui si Ferrier kung mga halimaw din sila. Sabi niya, oo. Ang sabi niya ay bamahan na sila palabas ng piitan. Sinabi ni Ferrier na isang pag-atake mula sa mga orcs ng mga dami ng bilang nito, at ang lakas na yun ay magiging mapanganib. Sabi niya, dahil ang mga orcs ay mga nilalang na may mababang talino, may karaniwang paraan ng pag-akit sa kanila ng isa-isa at pagpatay sa kanila. Idinagdag niya na sa ngayon ay hindi nila magagamit. Ang pamamaraang yun, sinabi niya na mapanganib para sa kanila na mapansin ng mga orcs. Bilang karagdagan, sinabi ni Hasumi Rijui na mayroon siyang ideya. Sa kasong yun, hiniling niya kay Ferrier na gamitin ang kanyang mahika. Tinitingnan ni Ferrier ang mga orcs at pagkatapos ay iniisip ang tungkol sa kanyang mahika, ang madilim na kapaligiran ng piitan ay naliwanagan ng isang butas kung saan lumalabas ang liwanag. Ang mga orcs ay parang mga gwardya na nagbabantay sa pinto. Habang nasugatan ng isang orc sa kanyang binti, nakaupo siya sa lupa. Ang ibang orcs ay napansin na, samantala, ang orcs ay nataman ng isang maliit na bato. Ang orcs ay tumingin sa paligid, habang Hasumi Rijui ay naghahanda ng isa pang maliit na bato upang ihagis sa orcs. Una niyang pinagmamasdan ang mga orcs mula sa taas. Tapos tumalon siya sa harap nila. Napalingon ang orcs upang marinig ang tunog ng pagtalon ng isang tao. Nakita nila si Hasumi Rijui at hindi nag-iisip na tumakbo papunta sa kanya para umatake. Ang mga orcs ay mabilis na dumami at naiintindihan nila na sila ay mabilis. Inaakit niya sila patungo sa isang tiyak na direksyon. Hindi nila akalain na sinusundan siya ng mga ito. Sinabi ni Hasumi Rijui na lumaki siya ng patas. Pamilyar sa paggamit ng mga mahiwagang kapangyarihan na sa tingin niya ngayon ay makakagawa na siya ng mga galaw na hindi posible para sa kanya noon. Sinabi niya na sa kasong yun, dapat niyang gamitin ang kanyang mahika laban sa ORX. Huminto siya at nagbato ng bato patungo sa mga orcs sa tulong ng kanyang magic. Sinabi ni Hasumi Rijui na maaari na niyang gamitin ang kanyang magic para maimpluwensyahan ang mga bagay sa paligid niya. Sabi niya, tila may iba't ibang paraan upang magamit ang mahika. Tumingin siya sa likod at nakita niya ang isang pulutong ng mga ORX na papalapit sa kanya. Napansin niya na dumami ang bilang ng mga orcs. Sabi niya anuman ang kaso, kailangan niyang talunin ang mga orcs. Sa palagay niya ay malapit na siyang makarating sa punto kung saan siya ay sumasang-ayon. Pumasok siya sa isang semi-demolished building. Pagkapasok niya sa building ay huminto siya saglit. Tinitingnan niya ang mga orc na papalapit sa kanya. Ang mga orc ay umungol sa kanya. Tinawag niya si Ferrier na lumapit at atakihin ang mga orc. Lumapit si Ferrier dala ang kanyang espada. Inilabas niya ang kanyang espada at inatake ang mga orc. Ginagamit niya ang kanyang mahika ng apoy at sinimulang patayin ang mga orcs.
Hindi maintindihan ng mga low-witted orc ang sitwasyon. Gumagamit si Ferrier ng matinding pag-atake ng apoy para patayin ang mga orc at nagtagumpay sa paggawa nito sa status kung kailan. At lalabas at nagpapakita na nag-level up na sila. Napansin ni Hasumi Rigui na tumataas ang kanyang level kahit na nakikipagtulungan siya sa iba. Sinabi ni Hasumi Rigui na tumaas sana ang antas ni Ferrier. Gayun din, naramdaman ni Ferrier na makitang nagawa niyang pumatay ng napakaraming halimaw sa isang pag-atake. Sinabi niya na hindi pa niya nagawa ito dati. Masaya ang pakiramdam niya. Ferry A. Bose bago si Hasumi Rigui at nagpasalamat sa kanya. Sinabi niyang huwag pawisan ito. Ang sabi niya ay nangangahulugang mayroon na siya nito sa simula. Tumingin siya sa lupa at napansin niya na napakaraming mga armas na nagpapatawag ng mga barya. Sabi niya, sa tulong ng mga baryang ito, magiging madali para sa kanya na masakop ang piitan. Si Hasumi Rigui ay pumili ng isa pang barya at napansin na ito ay isang kapangyarihan. Sinabi ni Hasei na ang pagpapanumbalik ng barya ay nagsasabi sa kanya na ang barya ay maaaring ibalik ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Idinagdag niya na unti-unting nauubos ang mga mahiwagang kapangyarihan sa isang tiyak na panahon sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan ng mahika sa hangin. Sinabi niya na sa tulong ng baryang ito, magagawa niya ito kaagad-agad. Tinanong ni Hasumi si Ferrier kung gaano katagal bago gumaling ng natural. Halos 1 oras daw ito. Tinanong niya siya tungkol sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan ng mahiwagang. Sinabi niya na ito ay 3 sa maximum na 120. Pakiramdam ni Hasumi Rigui ay bumaba na rin ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, ngunit pakiramdam niya ay hindi ito kasing baba ng Ferrier. Hiniling niya kay Ferrier na kunin ang energy saving coin. Sabi niya kung kukunin niya ito, mas angkop na gagamitin ng maayos. Kukunin daw ni Fari. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung dapat nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Ngayon sabi niya oo, binuksan nila ang pinto at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa piitan. Naglalakad sila sa isang semi-demolished na tulay. Tila isang kakaibang espasyo sa unahan nila, sabi ni Hasumi Rigui na sila ay muli sa isang walang katapusang espasyo upang takpan. Napansin ni Ferrier na ang mga dingding ay naglalabas ng kakaiba at madilim na liwanag. Sinabi ni Hasumi Rigui na naghahanda ito upang mapadali ang paggalugad ng tao. Pagkatapos ay may napansin siya at hiniling na huminto si Ferrier. Hinaharangan niya ang kanyang daan at sinusubukang protektahan siya. Tinanong siya kung may mali. Nakikita nila ang ilang taong naglalakad mula sa malayo. Mga tao na may mga kakaibang uri ng maskara sa kanilang mga mukha. Sina Hasumi Rigui at Ferry ay nagtago sa likod ng isang pader. Tinanong ni Hasumi Rigui si Ferrier kung sila ay mga adventurer din. Sinabi ni Ferrier na hindi ito maaaring mangyari. Sinabi sa kanya ni Ferrier na ipinagbabawal ng kaharian ang paggalugad ng maalamat na ranggo ng piitan. Sinabi niya na ang pahintulot mula sa kanyang ama ay kinakailangan upang galugarin ang piitan. Sinabi niya kung ang kanyang ama ay nagbigay ng autorisasyon sa isang tao, dapat ay sinabi niya iyon sa kanya. Sinabi ni Hasumi Rigui na nangangahulugan na sila ay hindi autorisadong mga explorer, sabi niya. Sa madaling salita, sila ay isang dungeon looting party. Sumasang-ayon siya sa kanya. Napansin nila ang kanilang swords at sinabing ang mga taong yun ay nagtataglay ng mataas na kalidad ng mga armas. Sinabi pa ni Hasumi Rigui sa kanilang usapan na nakilala na niya ang taong yun kamakailan lang. Ang mga taong yun na may mahusay na kagamitan. Napansin nila na may ilang pro-combatant sa kanila. Naiintindihan ni Hasumi Rigui at Ferry na ang mga taong ito ay hindi mga ordinaryong magnanakaw. Tinanong siya ni Ferry kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Sinabi niya na dapat siyang magtago sa kanila. Sinabi ni Hasumi Ri na dapat nilang hulihin ang isa sa kanila at tanungin siya ng direkta. Natakot si Foria nang marinig ang kanyang plano. Mukhang delikado sa kanya ang plano. Ang mga tao ay patuloy sa kanilang paraan. Ang isa sa kanila ay nakaramdam ng kung ano sa kanyang balikat. Tumingin siya sa likod at tinanong ang kasama niya kung ano yun. Sinabihan siya ng kasama na magpatuloy, maglakad at panatilihin ang bilis na iniisip ng lalaki na ito ay kanyang imahinasyon. Hindi nagtagal, inilagay ni Rigui ang isang kamay sa kanyang bibig at kinaladkad siya pabalik. Sinubukan ng lalaki na kumawala sa pagkakahawak ni Hasumi Rigui. Ang lalaki ay nagtanong sa kanya kung sino kang impyerno ka. Hiniling ni Hasumi Rigui sa kanya na manahimik. Naglagay siya ng kutsilyo sa kanyang leeg at sinabing siya ay magtatanong. Binyantaan niya ang lalaki at sinabing kung hindi niya sasagutin ang kanyang tanong, alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Pawis na pawis ang lalaki.
Tinanong niya ang lalaki kung sino siya at kung bakit nila ginalugad ang dungeon. Sabi niya na ang forest, kung hindi niya alam na ito ang maalamat na rank dungeon, sinabi niya na dapat niyang malaman na ang pahintulot ng count ay kinakailangan upang tuklasin ang piitan. Sinabi ng lalaki na alam nila na ang pahintulot ng count ay kinakailangan upang galugarin ang piitan, idinagdag niya. Wala silang pakialam dito, sinabi sa kanila ng lalaki na sila ay hindi rehistradong adventurer. Nilinaw ni Ferrier kay Hasumi Ridgeway na sila ang mga adventurer na hindi kaanib sa alinmang opisina ng Adventurer Guild. Sinabi niya sa kanya na dahil ang mga bayarin sa retainer ay karaniwang mataas na halaga, mas gusto nilang hindi magbahagi ng anumang tubo sa guild. Sinabi niya sa kanya na ang mga hindi rehistradong adventurer ay umiiwas din sa pagbabayad ng mga bayad sa intermediation. Sinasabi niya na sila ay kumukuha din ng mga ilegal na kahilingan. Sinabi niya na sila ay hindi tapat at kasuklam-suklam na mga tagasunod. Tinanong ng lalaki si Ferrier kung bakit siya nagpapasa ng masasamang komento. Aniya, laban lang sila sa monopolyo ng guild. Sinabi niya kung alam nila kung sino ang kanilang kliyente sa oras na ito, dapat silang tumigil sa pagrereklamo. Ang sabi ni Hasumi Ridge ay nangangahulugan na ang kanilang kliyente ay isang big shot this time, tumawa ang lalaki. Halos sasabihin niya sa kanila ang tungkol sa kanilang kliyente nang marinig nilang may nagrereklamo tungkol sa mga orcs. Ang mga kasama ng lalaki ay natigil sa pagitan ng napakaraming orcs. Isang matabang miyembro ng grupo ang nagrereklamo kung bakit napakaraming orcs ang lumilitaw. All of a sudden, wala siyang sinasabi. Sinabi sa kanila na ag nangyayari ito sa kanila ay masama ang sinasabi ng lalaking nahuli ni Hasumi. Nag-aalala siya tungkol sa kanyang mga kasama at sinabing ang mga orcs mula sa lahat ng panig ay nakapaligid sa kanila. Sinabi niya na kailangan niyang pumunta upang tulungan ang kanyang mga kapwa. Nakikita nila ang mga taong napapaligiran ng mga orc mula sa taas. Hiniling ni Hasumi Ridgeway kay Ferrier na bantayan ang lalaki at tumalon upang tulungan ang mga tao. Mabilis siyang naglabas ng mga sandata na nagpatawag ng mga barya mula sa kanyang bulsa. Sa pagkakataong ito ay nagpatawag siya ng FOMAS 5.56 na milimetro NATO caliber bull. Hinawakan niya ang rifle at tinutukan ang mga orcs. Hindi nagtagal ay naghagis siya ng tuloy-tuloy na mga putok sa mga orcs. Ang mga hindi rehistradong adventurer ay nabigla sa kanyang mga galaw at nagtatanong sa isa't isa kung ano ang nangyayari. Habang nagpapaputok sa mga orc, sinabihan sila ni Hasumi Rigi na umalis sa paraan kung saan mabilis silang tumakbo para takasan ang mga orcs. Dinala sila ni Hasumi Ridgeway sa isang ligtas na lugar. Isa sa kanila ang nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas ng kanilang buhay. Tinanong ng isa sa kanila si Ferrier kung nandoon ba sila para magnakaw. Sabi niya hindi sila. Sinasabi niya sa kanila ang kanyang ama. Ang Conti ay nagpapahintulot sa kanila na tuklasin ang kulungan. Ang sabi ng lalaki ay nangangahulugang anak siya ng Conti. Ang mga hindi rehistradong adventurer. Tumingin sa isa't isa. Tinanong ni Ferrier si Hasumi Ridgeway kung may nagawa siyang mali para ibunyag ang kanyang pagkakilanlan. Sinabi ni Hasumi Ridgeway na hindi, dahil ito ang perpektong oras para ihayag ito. Sabi niya sa mga adventurer na hindi na kailangang makonsensya tungkol dito. Hiniling niya sa kanila na samahan sila sa misyon ng paglilinis ng piitan. Alam na daw nila kung sino ang kanilang kliyente. Sabi ng isa sa kanila, kung alam na niya ang tungkol sa kanilang kliyente, hindi na kailangang magtago sa kanila. Nagulat si Ferrier nang marinig ang mga salita ni Hasumi Ridgeway. Samantala, sinabi ng isa sa mga hindi rehistradong adventurer na tama ang hula niya na ang umupa sa kanila ay ang mismong monarch ng kaharian. Iniisip Hasumi na alam na niya na ang hindi rehistradong adventurer ay nagsabi na wala siyang alam tungkol sa bagay na ito. Kailangan ni Ferrier ng paglilinaw para marinig ang pag-uusap ni Hasumi Ridgeway at ng adventurer. Sabi niya, kahanga-hanga si Hasumi Ridgeway. Tinanong siya ni Hasumi Ridgeway kung ano ang ibig niyang sabihin sa monarko ng kaharian. Sabi niya, ang ibig niyang sabihin ay ang hari ng kaharian, ang Royal Highness ng Nexus Kingdom, na pinagsilbihan ng kanyang ama bilang isang kabalyero. Sinabi niya sa kanya na ang Nexus Kingdom ay isang kaharian sa maraming maliliit na kaharian na pumupuno sa kontinente. Sinabi niya sa kanya na ito ay nakahihigit, bukod sa iba pang mga bansa para sa pagkakaroon ng Mythic Rank Dungeon. Tinanong niya, pero bakit magiging illegal ang Royal Highness Commission? Sinabi pa niya sa kanya na ang piitan na ito ay ipinagkaloob sa kanyang ama ng Royal Majesty mismo. Sinabi niya na ito ay isang gawa ng pagkakanulo.
Ang mga hindi rehistradong adventurer ay nagsasabi na wala silang pakialam sa mga kalagayan ng kliyente. Tumatanggap sila ng mga kahilingan para sa pera. Nagalit si Ferrier sa adventurer. Inilabas niya ang kanyang espada at sinubukang atakihin ang adventurer. Gayunpaman, pinigilan siya ni Hasumi Rijui na gawin yun. Hinihiling niya sa kanya na maghintay ng ilang sandali. Nag-aalok sa kanila ng isa pang pagkakataon si Hasumi Rijui. Ang sabi niya ay kukuha siya ng mga ito. Sinabi niya na gusto niyang makipagtulungan sila sa kanila upang maabot ang pinakamalalim na bahagi ng piitan. Ang mga hindi rehistradong adventurer ay nag-isip sandali na tinanong nila si Hasumi Rijui tungkol sa pagbabayad para sa misyon na ito. Sinabi ni Hasumi Rijui na ang pagbabayad ay magiging kapareho ng binabayaran ng hari ng kaharian. Sinabi niya na bilang karagdagan doon, makukuha nila ang lahat ng mga nahulog na item. Sinabi pa niya na kukunin niya ang sandata, magpapatawag ng mga barya at ang banal na susi ng tarangkahan. Ang hindi rehistradong pakikipagsapalaran ay mag-isip sandali at sabihing handa silang makipagtulungan sa kanya. Pagkatapos ay ibinahagi ng hindi rehistradong adventurer ang kanyang pag-aalala kay Hasumi Rijui. Tinanong niya kung paano nila galugarin ang piitan na may napakaraming org na gumagala. Nakipagkamay siya kay Hasumi Rijui nang magkapit kamay para makumpleto ang misyon. Hindi komportable si Ferrier sa desisyong ito. Tinanong niya si Hasumi Rijui kung okay lang na makipagkamay sa looting party para tuklasin ang piitan. Hiniling sa kanya ni Hasumi Rijui na huminahon. Sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang pinaplano ng hari. Sinabi ni Hasumi Rijui kay Ferrier na sa kasalukuyang senaryo, ang pinakamagandang bagay para sa kanila ay ang patuloy na makamit ang kanilang orihinal na layunin. Habang nakikialam sa plano ng hari, sinabi niya na tama siyang gumawa ng desisyong ito. Sinabi ni Hasumi Rijui sa lahat, upang magpatuloy at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa pinakamalalim na bahagi ng piitan, sinimulan nilang muli ang kanilang paglalakbay sa pamumuno ni Hasumi Rijui. Sa muling pagsisimula nila sa kanilang paglalakbay, nakakita sila ng ilan pang mga orcs na gumagala sa isang tulay. Isa sa mga hindi rehistradong adventurer ay muling naiinis sa mga orcs. Nagtatanong siya kung bakit ang mga orcs na ito ay patuloy na gumagala dito. Tinanong ni Hasumi Rijui ang adventurer kung mayroon pa bang ibang ruta na maaari nilang tahakin upang marating ang kanilang gustong lugar. Sumagot ang adventurer, alam mong walang ibang ruta para marating ang lugar na yon. Sinabi niya na hindi nila maaabot ang pinakamalalim na bahagi ng piitan kung hindi sila dumaan sa ganitong paraan. Sinabi ni Ferrier na narinig din niya mula sa kanyang ama na mayroon lamang isang direktang landas na magagamit upang maabot ang pinakamalalim na bahagi ng piitan. Ang hindi rehistradong adventurer ay nagtanong kay Hasumi Rijui kung ano ang kanilang gagawin. Sinabi niya na walang katotohanan na harapin ang napakaraming orcs. Sinabi ni Hasumi Rijui na magiging maayos ito hanggat hindi sila direktang nakaharap sa kanila. Parehong kailangan ni Ferrier at ng adventurer ng paglilinaw upang marinig ang mga salita ni Hasumi Rijui. Isa sa mga adventurer ang tumawag sa org, at hiniling sa kanila na tumingin sa kanya. Isa pang adventurer ang sumama sa kanya. Tinutukso ng isa sa kanila ang mga orc at hiniling na puntahan sila kung may lakas sila ng loob. Mukhang galit ang ORX sa kanila. Tumingin sila sa kanila nang may galit. Ang mga orcs ay umungol at tumakbo patungo sa kanila. Patuloy silang gumagawa ng masamang mukha para asarin ang mga orcs. Tinawag ng matabang adventurer ang kanyang mga kasama at sinabi sa kanila na matagumpay nilang naakit ang mga orcs sa kinakailangang lugar. Hiniling niya sa kanyang kapwa na gumawa ng isang bagay ng mabilis, sabi Ferrier na ang senaryo na naalala niya ang isang bagay. Sinabi niya na may gumawa ng parehong trabaho noong pinatay niya ang troll. Sinabi ni Hasumi Rijui na ito ay isang panlilinlang upang dalhin ang isang tao sa isang lugar kung saan maaari mong samantalahin. Ngumiti siya at sinabing ito ay isang pangunahing prinsipyo ng larangan ng digmaan. Nakita ng mga hindi rehistradong adventurer si Hasumi Rijui sa isang kalmadong posisyon. Tinanong niya siya kung hindi sila gagawa ng aksyon. Sagot niya, kailangan nilang maging mas malapit. Sabi ng mga adventurer na inatasan ng gawaing akitin ang mga orcs para iligtas ang kanilang buhay mula sa mga orcs na si Hasumi Rijui na nagbabantay ng mabuti sa mga orcs. Ngayon na ang tamang oras para umatake dahil malapit na ang mga orc. Ngayon ay inuutusan niya ang iba pang mga adventurer na gawin ang bagay na sinabi niya sa kanila na gawin kanina. Kinaladkad nila ang mabibigat na bloke ng mga bato. Huminto sandali ang orc para tingnan kung ano ang nangyayari. Habang sinusubukan ng mga orcs na intindihin ang nangyayari,
Inatake sila ng dalawa sa mga miyembro ng grupo gamit ang mga bola ng apoy. Inaatake nila sila mula sa taas kung saan sila nakatayo. Napakaraming adventurer ang sabay na umaatake sa mga orc. Ang malalaking bola ng apoy ay makikita sa lahat ng dako sa paligid ng mga orc. Ang isa sa mga adventurer ay sumigaw at nagtuturo sa kanyang mga kasamahan na huwag itigil ang kanilang pag-atake. Ang mga tumakbo upang akitin ng mga orc ay tumayo at pinagmamasdan ang katuparan ng plano at sinasabing ito ay kamangha-mangha. Ngumiti ang isa sa mga adventurer at sinabing madali nilang natalo ang isang grupo ng mga orcs. Sabi niya salamat kay Hasmirijui sa kanyang tulong. Dagdag pa niya, dahil sa kanyang tulong kaya nila nagawang tapusin ang kanilang gawain ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay kinausap niya ang dalawa sa kanyang mga kasama sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila ng mga bagong dating. Samantala, ang mga bagong dating ay tumatalon mula sa taas. Tinatanong niya kung ano sila. Napansin ni Hasumi na magkaiba silang dalawa sa iba pang grupo. Tumalon ang bagong dating at umupo sa tabi ng pader. Sinabi sa kanya ng pinuno ng adventurer na hindi sila orihinal na mga kasama adventurer. Sinabi niya sa kanya na kulang sila ng workforce, kaya umupa sila ng ilang drifting adventurer. Sinabi ni Hasumi na tila sila ay mga especially iya na ipinadala ng hari. Hinawakan ng hindi rehistradong adventurer ang kanyang ulo at tinanong si Hasumi kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Sinabi niya na ipinadala sila upang subaybayan ng mga ito upang makita kung sila ay gumagana ng maayos o hindi. Sinabi niya na naroon sila upang tingnan ng mga adventurer at upang pigilan silang tumakbo dala ang pera at iba pang mga bagay. Sinabi ng mga adventurer na masigasig nilang isinasagawa ang kanilang trabaho, anuman ang itinalaga sa kanila. Tinanong ni Ferrier kung nagbabago ba siya ng panig kay Hasumirigi, habang nakikipagtalo siya sa kanya. Nakita niyang nakakasakit na ang adventurer ay nakikipagtalo sa kanyang kasama ng walang bayad. Sinabi ng adventurer na okay lang sa kanya. Sinabi niya sa kanila na sila ay patungo sa pinakamalalim na bahagi ng piitan. Sinabi ni Ferrier na dapat silang habulin kaagad. Tinanong sila ng adventurer kung paano nila gagawin yon. Sinabi ni Hasumirigi na ginulo nila ang mga orc habang umaalis, kaya hindi sila hinahabol ng mga orc. Ngayon, sinabi ng adventurer na naniniwala siya na nandoon pa rin ang 10 sa mga orc. Napangiti si Hasumirigi at sinabing ang ganoong uri ng numero ay mainam para sa kanila na pamahalaan. Sinabi niya kay Ferrier na nasa kanya na ngayon ang mga orc. Ngumiti si Faria at sinabing, syempre, tumalon si Ferrier sa mga orcs at sinabing nagawa na nila ito dati. Parehong inilapat ni Hasami at Faria ang kanilang mga pagsisikap laban sa mga orcs. Pinapataas ni Hasumi ang kanyang bilis sa tulong ng mahika at naabot niya ang mga orc. Nang hindi nagtagal ay inilabas niya ang kanyang kutsilyo at mabilis na inatake ang mga orc. Bilang karagdagan, ginagamit niya ang kanyang pisikal na lakas upang labanan ang mga orc. Tawag niya kay Faria. Gumagawa si Faria ng tuloy-tuloy na pag-atake sa tulong ng kanyang mahiwagang kapangyarihan ng elemento ng apoy. Ang malalaking apoy ng apoy ay sumasakop sa buong lugar. Pareho silang nagtagumpay sa pagkatalo sa mga orcs. Ang mga adventurer ay isang maze upang makita ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Ferrier at Hasumirigi. Tinanong ng adventurer si Hasumirigi tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nakangiti siya habang nakatingin sa isang sandata na summoning coin. Sabi niya sundalo lang daw siya. Tara na sa daan. Sumagot ang adventurer ng oo sa kanyang tawag. Bumaba sila sa hagdan patungo sa isang maladarm na lugar na pinaliliwanagan ng isang globo ng apoy. Sinabi ng adventurer kay Hasumirigi na ayon sa mapa, ang pinakamalalim na bahagi ng piitan ay isang ulo lamang. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, nakakita sila ng isang malaking halimaw na parang pigira na nakatayo sa apoy. Itinatago ng dilim ng lugar ang tunay na pagkatao ng halimaw habang nakikita sila. Ang ilan sa mga flakes ng apoy ay gumagalaw patungo sa kanila. Unti-unti nilang napagtanto na siya ang hari ng mga orc na nakatayo sa harapan nila. Ang Orcs King ay isang superhuman na may antas ng lakas na 34. Hawak ng hari ng mga orcs ang hindi rehistradong adventurer sa kanyang ulo. Naging desperado si Fer na makita ang hari ng mga orc. Inilabas niya ang kanyang espada at sinubukang salakayin ang hari ng mga orcs. Gayunpaman, pinipigilan siya ni Hasumirigi na gawin yun. Sinabi niya na dapat nilang iligtas siya. Sinabi sa kanya ni Hasumirigi na ang adventurer ay patay na. Nalulungkot si Faria na marinig ito.
Umiiyak siya para sa patay na adventurer. Sigaw ng isa sa mga adventurer at sinabihan ng iba na umatras. Sinabi niya na hindi sila mananalo laban sa kanya. Maraming iba pang mga orc ang lumitaw sa lugar at nagsimulang lumapit sa kanila. Hawak ng mga orc ang malalaking troso ng kahoy sa kanilang mga kamay bilang sandata. Pinalibutan nila sila mula sa lahat ng direksyon. Ang isa sa mga adventurer ay sumigaw na walang paraan upang tumakbo at makatakas. Tinatanong niya kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Lahat sila ay mukhang takot sa malalaking orc. Ang halimaw na hari ng mga orc ay naglalakad patungo sa kanila. Ang bawat hakbang niya ay nakakadagdag sa takot ng mga adventurer. Ang buong sitwasyon ay nasa ganap na kaguluhan. Samantala, lumilitaw ang isang malaking sandali sa sahig. Ang isa sa mga adventurer ay nagtanong sa iba kung ano ito. Ang isa ay tumugon na ito ay isang bitag. Ang matanda ngunit malakas na hari ng mga orcs ay umaatungal. Ang kanyang mga dagandong ay lalong nagpadagdag sa takot ng lahat. Ginagalaw ng hari ng mga orc ang kanyang mga braso at pinalipad sa hangin ang mga pakikipagsapalaran na parang walang buhay na OBS. Dalawa sa mga adventurer ang nahulog sa malaking butas na lumitaw sa lupa bago ang iba pang mga adventurer na nakatayo sa gilid ng butas ay nagsabi na walang tunog ang makapagsasabi sa kanila na ang mga nahulog na tao ay nakarating sa ilalim ng hukay. Nakatayo rin doon si Hasumi Rijui at nagmamasid. Sabi ng adventurer na ito, nangangahulugan ito na maaari nilang tansyahin ang lalim ng hukay. Sinabi ni Hasumi Rijui na ang ilalim ng hukay ay medyo malalim. Sinabi ng isa pang adventurer na walang pagkakataon na mabuhay doon. Ang isa pang adventurer ay humawak sa kanyang ulo at umiyak ng masama. Sinabi niya na sila ay tiyak na mamamatay. Sinabi niya na ang lahat sa kanila ay malapit ng mamatay. Sinubukan ni Ferrier na pakalmayan siya at sinabihan siyang huwag sumuko. Nagtatanong ang adventurer kung ano ang dapat nilang gawin. Tinanong ng adventurer si Ferrier kung sinasabi niya na maaari silang manalo laban sa makapangyarihang halimaw na ito ay nagpapakita ng determinasyon at sinabing may gagawin siya. Kumuha siya ng barya at dinurog yun sa kanyang kamay. Isang matalim na dilaw na liwanag ang nagsimulang lumabas sa kanya. Inilabas niya ang kanyang espada at naabot ang hari ng mga orcs. Binato niya ang beef ng apoy sa mga orcs sa tulong niya. Di nagtagal ay tinakpan ng apoy ang hari ng mga orc. Inilalagay niya ang hari sa apoy. Malalaking ulap ng apoy at usok ang makikita sa lahat ng dako sa lugar. Nakatayo siya sa harap ng orc sa malayo at napansin ang susunod na galaw ng King Orc. Ang orc ay naiinis sa kanyang mga pag-atake. Napansin niya na ang hari ay hindi nasaktan. Inilapit ng galit na hari ang malaking kamay nito sa kanya. Napaupo siya nang walang pag-asa nang makita ang malaking kamay na papalapit sa kanya. Gayunpaman, naabot na ba ni Ridui ang haring orc? Kinuha niya si Ferrier sa kanyang mga bisig. Nakatingin ito sa kanya nang may pasasalamat. Kinuha siya ni Ridui at tumakbo para iligtas ang kanilang buhay. Tinanong niya si Ferrier kung okay lang siya. Sagot niya, ayos lang siya. Sinabi niya na ikinalulungkot niya ang kanyang kawalang ingat. Tinanong ni Hasumi Rijui ang adventurer kung maaari niyang iwan sa kanya ang grupo ng mga orc. Sinabi ni Ferret na magiging maayos ito hanggat pinananatili niya silang abala. Sinabi ng adventurer na maaari nilang pamahalaan ang mga ito sa loob lamang ng ilang minuto. Kailangan pa niyang tapusin ang pangungusap. Sinabi ni Hasumi Rijui na alam niya ang kanilang maraming orc. Ang fairy ay tumatawag kay Hasami at nagtanong kung makakatulong siya. Sinabi ni Hasumi Rijui na ayos lang at dapat na siyang magpahinga. Ang hari ng orcs at Hasumi Rijui ay nakatayo sa harap ng isa't isa. Nagkatinginan sila. Ungol ng ligaw ang King Orc. Hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay at umungol muli. Tila may nagawa sa kanya si Hasumi Rijui gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Tumingin si Hasumi Rijui sa haring orc at sinabing siya ay nagsisisi, ngunit wala siyang awa sa mga humahawak sa kanyang mga kasama. Nawala ng balanse ang King Orc. Nasasaktan siya at umuungol para ipakita ang sakit. Inatake siya ng King Orc, hinaranggan ni Hasumi Rijui ang kanyang pag-atake at umatake pabalik. Patuloy silang nag-aaway sa isa't isa. Sa isang mataas na tala, sinabi ng isa sa mga pakikipagsapalaran na binibigyan ni Hasumi Rijui ang Orc King ng slip. Sabi ng isa, kapag nagpatuloy siya sa ganito, malapit na niyang talunin. Samantala, nakita nila ang isang pulutong ng mga orc na papalapit sa kanila. Ang isa sa kanila ay sumisigaw na walang oras upang magambala sa ngayon. Bilang isang maliit na pagkilos ng kawalang ingat,
Maaaring maging sanhi ng kanilang kamatayan. Ang mga pakikipagsapalaran ay buong tapang na lumaban sa mga dambuhalang halimaw. Itinabi ni Farias ang lahat ng mga bagay na ito habang nakakaramdam siya ng panghihina. Tumingin siya kay Hasumi Ridgeway at tinawag siya na direktang nakikipag-ugnayan sa Haring Orc. Pagkatapos ay ibinaba ng Haring Orc ang kanyang malaking kamay sa hangin upang durugin si Hasumi Ridgeway sa kanyang suntok. Walang takot na nakatayo si Hasumi Ridgeway sa harapan niya nang gagawin yun ng Orc. Naglabas si Hasumi Ridgeway ng sandata na nagpapatawag ng barya mula sa kanyang bulsa. Dinurog niya ito sa pamamagitan ng kamay at nagpatawag ng sandata. Lumalabas ang lilang liwanag. Isang malaking pagsabog ang mangyayari. Sa pagkakataong ito ay nagpatawag siya ng isang anti-tank clan. Kinuha niya ito at inihagis patungo sa hari ng Orc. Pagkatapos ay naghagis siya ng bola ng apoy patungo sa Orc King. Sinabi ni Hasumi Ridgeway na medyo hinihingi ang pagmamanipula ng isang bagay na ganito kabigat gamit ang magic power. Ang anti-tank land ay tumama sa Orc. Ang isang malaking pagsabog ay nangyayari malalaking ulap ng apoy at usok na lumilitaw sa kapaligiran. Ang Orc King ay nasaktan ng husto. Napapaungol siya sa sakit at galit. Sabi ni Hasumi Ridgeway, maling isipin na mananatili siyang hindi masasaktan ng isang bagay na maaaring sirain ng isang buong tangke. Kinuha ng Orc King si Hasumi Ridgeway sa kanyang malaking kamay. Si Hasumi Ridgeway ay gumagamit ng kanyang mahika at sinuntok ang Orc King ng buong lakas. Di nagtagal ay nagtagumpay siya sa pagpapalaya sa sarili mula sa kanya at natamba ang hari ng Orc at nahulog ang hari ng Orc sa malaking butas sa lupa. Hawak ng Orc King ang mga gilid ng butas gamit ang kanyang isang kamay. Sinusubukan niyang lumabas sa butas, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay nagtatapos sa walang kabuluhan. Pinagmamasdan ni Hasumi Ridgeway ang mga kilos ng hari ng Orc. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo at hinampas ang hari ng Orc. Pinapahulog niya siya sa butas. Si Hasumi Ridgeway ay patuloy na nakatayo sa gilid ng butas upang tansyahin ang lalim ng ilalim ng hukay. Sinabi niya na sa malaking katawan tulad ng Orc Kings, magtatagumpay silang marinig ang tunog ng pagbagsak. Iniisip niya, sinong mag-aakala na ang kanyang mind clearance training ay makikinabang sa kanya? Sa ganitong paraan, tinitingnan niya ang natitirang mga orcs. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa asul na liwanag. Sinasabi niya sa mga orc na patay na ang kanilang amo. Gusto pa ba nilang ituloy ang laban sa kanila? Ang natitira, tumingin si ORX sa kanila at umungol sa galit. Ayaw nilang tumakas at gusto nilang ipagpatuloy ang laban. Ang mga pakikipagsapalaran ay tumatakbo patungo sa mga orcs at sinasabing maaari nilang harapin ang mga ito. Ginagamit nila ang kanilang mahiwagang kapangyarihan, lumikha ng mga bola ng apoy, at tumakbo para ihagis ang mga ito sa ORX. Kapag ang mga adventurer ay naging abala sa natitirang mga orc, na si Hasumi na patungo kay Fariar at tinanong siya kung ayos lang siya. Tinanong niya siya kung kaya niyang maglakad. Sumagot siya na gumaling na siya. Ngayon siya ay tumayo, hinawakan ang kanyang espada at hiniling kay Hasumi Ridgeway na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Nagtungo sila sa pintuan na dati nang binabantayan ng hari ng mga orcs kamakailan. Isang matalim na dilaw na liwanag ang lumabas sa pinto. Sandali silang tumayo at itinuon ang atensyon sa pinto. Pumasok sila sa kwarto. Nakita nila ang isang bola ng nagliliyab na liwanag na nakabitin sa gitna ng hangin sa harap ng isang bintana. Napansin nila na ang susi ay nakalagay sa ibaba ng bola ng liwanag na yun. Naglalakad sila papunta sa susi, sabi ni Hasumi Ridgeway, "Oh, nandoon pala ang susi." Inilapit niya ang kanyang kamay sa susi at hawak niya ito sa kanyang kamay, samantala nakatayo si Feria at pinagmamasdan siya. Ang bola ng liwanag ay ang core ng dungeon. At napapansin ni Feria na ang core ng dungeon ay babalik sa normal nitong kalagayan. Masaya at nasisiyahan siyang makita ito sa lalong madaling panahon. Ang window ng katayuan ni Hasumi Ridgeway at ipinapakita na nakamit niya ang banal na susi. Ipinapakita rin ito na nagtagumpay siya sa pag-clear sa maalamat na ranked dungeon. Ipinapakita ng window na nakatanggap siya ng isang titulo bilang karagdagan sa iba pang mga tagumpay. Iniisip ni Hasumi Ridgeway ang tungkol sa pamagat. Sa lalong madaling panahon ay lilito ito sa window ng katayuan, ngunit nakamit niya ang pamagat ng maalamat na ranggo na Dungeon Traveler. Tinanong ni Hasumi Ridgeway si Fariar kung ano ang pamagat. Sinabi niya sa kanya na ang isang titulo ay isang bagay na ibinibigay sa isang tao pagkatapos nilang dumaan sa isang tiyak na tagumpay o gumanap ng ilang gawa. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa ilang iba pang mga pamagat tulad ng Mythic Rank,
Dungeon Traveler, Swordsmanship, Dragon Slayer, Goblin Slayer at Taming Master. Sinabi niya na ang pagkakaroon ng mga titulo ay nangangahulugan na ang isa ay uunahin habang kinukuha ang mga kahilingan at may dagdag na ay dadagdag sa reward, aniya. Sinasabi ng higit sa lahat ng bagay na dinadala nito o sa may dala nito. Sa tingin ni Hasumi, ito ay parang isang dekorasyon ng unit. Sinuri ni Hasumi Rijui ang window ng kanyang status at sinabing Feria. Ang mga pamagat ay hindi nakikita sa window ng katayuan ng iba. Tinatanong niya kung paano malalaman ng isa ang tungkol sa mga pamagat ng iba. Sinabi niya sa kanya na may mga pagtatasa sa guild. Sinabi niya na ang guild ay may bawat katayuan ng adventurer na tinatasa nila. Sabi niya kapag nakamit ng isa ang isang titulo, siya ay tumatanggap ng sertipiko mula sa guild. Samantala, sinabi ng isa sa mga hindi rehistradong adventurer na tapos na silang talunin ang mga natitirang orcs, idinagdag niya na maaari silang makalabas anumang oras. Lahat sila ay lumabas sa piitan. Nakatayo sila sa tabi ng isang berdeng paligid. Sinabi ng isa sa mga pakikipagsapalaran na nagpapasalamat sila sa tulong sa loob ng piitan. Nagdala siya ng isang bag ng mga barya patungo kay Hasumi, Rijui at sinabi, ayon sa pangako, narito ang mga armas na nagpapatawag ng mga barya na kanilang nakolekta mula sa piitan. Hiniling niya kay Hasumi Rijui na kunin sila bilang tanda ng pasasalamat mula sa kanila. Kinuha ni Hasumi Rijui ang bag ng mga barya mula sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay sasabihin niyang maaari nilang kunin ang mga yon. Bumalik ang mga barya, tanong ng adventurer. Pero bakit? Sinabi ni Hasumi Rijui na kunin ang mga barya at bilang kapalit ay huwag sabihin sa hari ng Nexus Kingdom ang tungkol sa mga ito. Tinanong niya kung nagkataon na bamuka ang kanilang bibig sa harap ng hari. Nakuha ng adventurer ang kanyang babala at sinabing ayaw nilang gumawa ng kaaway na kakapatay lang ng hari ng mga orc. Ang mga hindi rehistradong pakikipagsapalaran ay nagpapatuloy. Papunta sina Ferrier at Hasumi Rijui. Tinanong siya ni Ferrier kung bakit niya pinigilan ang mga ito na sabihin sa hari ang tungkol sa kanila. Sinabi niya kung ang hari ng susunod ay tinanggap sila, sapat na malinaw na hinahangad niya ang banal na susi. Sinabi niya na dapat silang pumunta upang nakawin ng susi kung alam nila ang tungkol sa kanila. Nag-isip siya sandali at sinabing ito ang buod nito. Habang mas nakakabuti kay Hasumi Rijui, para sa kanila kung hindi nila alam ang kanilang pag-iral, biglang huminto si Hasumi Rijui at tumalon kay Ferrier. Hinawakan niya ang ulo nito sa isang kamay para protektahan siya mula sa pinsala. Hinihiling niya sa kanya na bumaba. Nabigla siya sa biglaang pagkilos na ito. Tinatanong niya kung ano ang ginagawa niya. Samantala, at Arrow ay lilito sa paunawa na may bumabato sa kanila. Si Hasumi Rijui ay agresibo na tumayo at nagtanong, sino ang isang lalaki na maayos na nagtakip ng kanyang mukha ay lumitaw sa likod ng isang puno mula sa istruktura ng kanyang tainga. Mukha siyang duwende. Tumingin si Hasumi Rijui sa isang direksyon at sinabing tumakas na sila. Sa tingin niya, hindi nagkataon lang na nakatagpo sila ng tangkang pagpatay pagkatapos ng paniki. Sinabi niya na ang hari ng Nexus o kung sino ang nasa likod nito ay medyo mabilis. Lumipat ang eksena upang mabilang ang ari-arian ni Mirabelle, tatlo sa kanila, si Ferrier, ang kanyang ama at si Hasumi Rijui, ay nakaupo sa reception. Sinabi ni Johan Maribel na lubos siyang nagpapasalamat sa pagpigil sa piitan na patuloy na magulo at mailigtas ang kanyang teritoryo. Sinabi ni Hasumi Rijui na hindi na kailangang magpasalamat dahil nagawa niya ang lahat ng ito para sa kanyang mga dahilan. Huminto siya saglit at may sasabihin sana nang maalala niya ang mga nakaraang insidente. Naisip niya ang mga salita ng looting party na inupahan ng hari ang isang grupo ng mga magnanakaw para sa paggalugad sa piitan. Pagkatapos ay iniisip niya ang tungkol sa pag-atake sa kanila sa gubat. Napansin ng Conti ang kanyang pananahimik. Tinanong niya siya kung gusto niyang pag-usapan ng pagkakaroon ng isang looting party sa maalamat na ranked dungeon. Sinabi ni Hasumi Rijui sa bilang na sinabi nilang inupahan sila ng hari ng kaharian ng Nexus. Natahimik ang Conti sa narinig, sabi ni Faria sa kanyang ama, tila hindi nagulat sa balita. Tinatanong niya kung may ideya ba siya kung bakit ganoon ang ginawa nito. Saglit na nag-isip ang Conti at sinabing may mga alingaw-ngaw na ang mga kalapit na bansa ay nagsimulang magtipo ng kanilang mga puwersa. Tinanong siya ni Ferrier para sa kung anong layunin nila ang kanilang mga puwersa. Sinabi niya na ang mga piitan sa bawat teritoryo sa kontinente ay nagpapakita ng pinabilis na paglaki. Idinagdag niya na ang mga halimaw ay umaapaw sa labas ng mga piitan sa mga nakapalibot na lugar.
Sinabi niya na mayroon ding mga rehiyon kung saan ang mga pananim ay lubhang apektado. Sinabi niya na may mga nakababahalang sitwasyon sa lahat ng dako nang makita ang kanyang ama na nag-aalala. Ang mga sanhi ng alitan ay pareho. Kahit sa mundong ito, sinasabi ng Conti na baka ang Royal Highness ay nagpaplanong sakupin ang Mythic Rangeng Piitan. Para matupad niya ang kanyang hiling, tanong ni Hasaumirijui sa Conti. Anong uri ng hiling ang sinasabi ng Conti na nais niyang wakasan ang lahat ng alitan sa pamamagitan ng pag-iisa sa kontinente? Sinabi ni Faria na walang posibleng paraan para magawa ito. Sabi ng Count, kahit na ilagay niya ang kapangyarihan ng mga Diyos, baka makuha niya ang mythical rank dungeon. Aniya, maraming dugo ang madadala sa proseso. Naalala niya ang isang pangyayari sa nakaraan at sinabi niya na yun ang dahilan kung bakit pinayuhan niya ang kamahalan na magbago ang isip noong sinabi niya ang kanyang ambisyon. Sinabi ni Hasaumirijui na ang dahilan kung bakit siya umiwas at kumuha ng alluding party ay ang palihim na pagpasok sa piitan. Sinabi niya na nais din ng hari na ilihim ito sa Conti. Sinasabi ng Conti na tama siyang sabihin na sinabi niya na ang kamahalan ay nag-atubili na ay parinig sa kanya ang tungkol dito. Idinagdag niya na sa kabila ng personal na paglabas ng Kastilyo, tumanggi siyang bigyan siya ng madla. Sinabi ng Conti na hindi makatwira na magtanong siya, ngunit gusto niyang masakop niya ang mythical rank upang pigilan ang kamahalan. Sinabi ni Hasaumirijui na balak niyang gawin. Ito sa simula pa lang, ang eksena ay lumipat sa isang sementeryo. Si Faria at Hasaumirijui ay naglalagay ng mga bulaklak sa mga libingan. Ang Conti ay nagpaalam sa kanila. Iniiwan sila ang estadong karwahe sakay ang Conti. Lumilitaw na parang dinadala sila ng cartridge sa kaharian ng Nexus. Ang Knights ay nangingibabaw sa lahat ng dako habang nakaupo si Faria ng mag-isa sa isang bangko sa lubos na katahimikan. Pinagmamasdan siya ni Hasaumirijui mula sa di malayo at lumapit sa kanya. Tinatanong niya kung bakit hindi siya makatulog. Umupo ito sa tabi niya sa bench. Sinabi niya na sa tingin niya ay haminin nila ang gawain ng pagsakop sa mythical rank dungeon bukas. Sinabi niya na alam niyang maaari niyang tanggihan na sumama sa kanya sa misyong ito. Hinihiling niya sa kanya na huwag sabihin sa kanya ito kapag huli na ang lahat. Sumama daw siya sa kanya dahil ginayuma siya ni Hasaumirijui. Tutal, ngumiti siya at sinabing pinayuhan siya ng kanyang ina na humanap kaagad ng mabuting tao. Nakahanap daw siya ng mabuting tao. Sa wakas, sabi niya, ayaw niyang humiwalay ng ganoon kadali. Sinabi ni Hasaumirijui na may pakiramdam siya na sinabihan siya ng kanyang ina na maghanap ng ibang uri ng tao. Nang pinayuhan kanya tungkol doon, nagtanong siya tungkol sa kanyang ina. Sinabi niya na ang kanyang katawan ay likas na mahina. Sinabi niya sa kanya na pagkatapos sumiklab ang digmaan, ang pagkain ay nawala ng supply. Sinabi niya sa kanya na ganito ang pagkawala ng kanyang ina. Nagtatanong siya tungkol sa kanyang mga magulang. Tinatanong niya kung hinihintay siya ng kanyang mga magulang. Sa kabilang mundo, sabi niya ito ay katulad ng nangyari sa kanyang ina. Nalulungkot siya sa pag-uusap tungkol sa kanyang mga magulang. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga magulang ay namatay noong siya ay bata pa. Sinabi ni Faria na ikinalulungkot niya yon. Hinihiling niya sa kanya na huwag mag-sorry tungkol doon. Sinabi niya sa kanya na maraming nangyari pagkatapos noon at naging sundalo siya. Iniisip niya ang mga kasama. Sinabi niya sa kanya na bahagi siya ng isang unit kasama ang mga lalaki mula sa iba't ibang bansa. Sinabi niya na ang bawat isa ay naiiba sa mga tuntunin ng kanilang paraan ng pag-iisip at gawi. Sabi niya, sa kabila nito, inilagay nila ang kanilang buhay sa linya para sa kapakanan ng bawat isa. Iniisip niya ang matatamis na alaala ng mga kasama. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga kasama ay parang kanyang pamilya. Napatingin sa kanya si Faria na may emosyon at tinawag ang kanyang pangalan. Tumayo si Hasaumirijui at sinabing marami na siyang sinabi para sa araw na ito. Sinabi ni Hasaumirijui kay Faria na maghahanda sila bukas, dagdag niya. Ngayon dapat silang matulog, sabi niya oo sa kanya. Dumating ang susunod na araw ang eksena ay lumipat sa ibang lugar. Ang mga lansangan ng lungsod ay walang laman at walang pagmamadalian ng mga tao. Pakiramdam ni Hasimi na ito ay kakaiba, aniya, kay Faria na ito ay isang malaking lungsod, ngunit ito ay desyerto. Sinabi niya na hindi ito ganito dati. Napansin niya ang isang lalaki na nakaupo sa isang food stall. Sinabi niya na pupunta siya sa kanya at magtatanong tungkol sa sitwasyon sa lungsod. Pumunta siya sa lalaking natutulog sa stall. Sinabi ni Ferrier na mukhang ang Dragon Rank Dungeon sa labas ay nakakaranas ng mabilis na paglaki.
Sinabi niya na tinanong niya ang lalaki tungkol sa sitwasyon. Sinabi niya na ang mga halimaw ay lilito sa mga lansangan at pupunta sa isang rampage. Kaya't inilikas ang mga tao ang lungsod at walang natira sa lungsod. Sinabi ni Ferrier na ang pinakamagandang opsyon para sa kanila na gawin ngayon ay ang magmadali at pumunta sa piitan. Naglalakad sila sa landas ng piitan ng Dragon Rank, sarado ang pinto ng Dragon Rank Dungeon. Dalawang globe ng purple fire ang nagliliyab sa magkabilang gilid ng pinto. Ang apoy ay nagpapaliwanag sa madilim at madilim na paligid ng Mythical Rank Dungeon. Ang Dragon Rank Dungeon ay nasa ilalim ng pag-aari ng Dragon God, parehong Hasumi Rijui at Fairy ng isang tago sa likod ng isang puno. Nakita nila ang mga sundalo ng army ng Nexus Kingdom. Napansin nila ang tanda ng dragon sa bandila, dala ng mga sundalo ng army. Hiniling ni Ferrier kay Hasumi Rijui na tingnan ang isang bagay na ibinibigay ng isang sundalo sa isa. Sabi niya mukhang ito ay isang banal na susi. Nakatutok din si Hasumi Rijui sa susi. Sinabi ng sundalo na narito ang banal na susi na kapitan. Pinahahalagahan ng kapitan ang sundalo at kinuha ang banal na susi. Sinabi ng kapitan na sisimulan nila kaagad ang pagsalakay sa piitan, sabi niya, sa sundalo na huwag ibagsak ang mga bantay. Kinuha ng kapitan ang kayag ng kanyang hukbo at nagpatuloy patungo sa Dragon Dungeon Gate. Inihagis niya ang susi sa pinto para buksan ito. Ang lilang liwanag mula sa mga globo ng apoy ay nagpapaliwanag sa lupang nasa harap ng pinto. Inutusan ng kapitan ang kanyang hukbo na sumulong. Ang mga sundalo ay nagpatuloy upang marinig ang utos ng kanilang kapitan. Nakatayo ang dalawa sa mga sundalo habang hawak ang mga watawat na may tanda ng dragon sa labas ng gusali. Patuloy silang pinagmamasdan ni Faria at Hasumi Rijui. Nagtatanong Faria kung bakit may banal na susi ang mga tropa ng kaharian ng Nexus. Sinabi niya na ang ibig sabihin ay kinuha ng Royal Highness ang looting party upang tuklasin ang maalamat na rank dungeon para makuha ang banal na susi. Tinanong niya si Hasumi Rijui kung ganoon ang kaso. Sabi ni Hasumi Rijui, ayon sa partido, ito ang kaso. Tinatanong niya kung nakakita ba sila ng ibang ruta doon o kung may natuklasan silang isa pa sa ibang kakaibang lugar. Sinabi ni Hasumi na kahit ano pa yan, tiyak na binubugbog sila. Tinanong ni Ferrier si Hasumi Ridge kung dapat nila silang habulin at pilitin silang dumaan. Sinabi niya na kung lumala ang mas masahol pa, wala silang ibang paraan. Sabi pa niya, kung magiging mahirap na harapin ang napakaraming kalaban. Nakarinig sila ng kaluskos sa mga palumpong. Inilabas ni Ferrier ang kanyang espada at handang lumaban. Inabot ni Hasumi Rijui ang kanyang kutsilyo. Pareho silang nagiging vigilant. Tanong ni Hasumi Rijui, sinong nandyan? Tumalon si Ferrier sa hangin at may nahuli. Inilagay niya ang kanyang espada sa ilong ng nahuli na lalaki. Itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay at hiniling sa kanya na maghintay sandali. Sinabi niya na siya ang lalaki noong una na nakaupo sa stall ng pagkain, kung saan nagtanong siya tungkol sa kalagayan ng lungsod. Ang sabi ng lalaki ay masama ang pagsunod niya sa kanila. Sinabi sa kanila ng lalaki na pumunta siya roon para sa kanyang negosyo. Sinabi ni Ferrier kung ano ang ibig niyang sabihin sa negosyo. Sinabi ng lalaki na ang kanyang trabaho ay isang apothecary. Sinabi niya na bumibili siya ng mga sangkap mula sa mga adventurer at gumagawa ng mga mahiwagang bahagi sa kanila, sabi niya. Walang magagandang sangkap sa kabisera ng hari. Sinabi niya na ito ay dahil ang mga piitan ay naging mas aktibo, idinagdag niya na dahil dito, ang sirkulasyon ng mga sangkap at materyales ay tumitigil, sinabi ng lalaki na siya ay tama.